Naman ako nga magpapasalamat dahil lilibin niyo ako. Salamat po, salamat po. Ang sarap ng buhay ko dito sa abroad. Walang gastos po, wala. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos mabigo ang Duterte rallies na isagawa ang kanilang matinding plano na di umano'y pabagsakin ang gobyerno ni Marcos, abay nanlumo ang kampo ng mga Duterte. Matapos masampal ng katotohanan na patapos na ang paghari-harian ng ating bayan, kahit pa todo ang pambabalahura ng mga alipores ni Duterte at ang pagtatawag ng people power. May supporters pa talaga ang Duterte kahit naman tayo nire-recognize naman natin yan. Kaya lang kung titingnan nyo sa ganyang bilang, hindi. Kung pang people power, kasi ang pinapanawagan talaga nila, people power 3. Pinipressure nila ang administrasyon, si PBBM na mag-resign eh. Hindi mo mapagre-resign sa ganyan si PBBM. Kung ganyan lang ang bilang, hindi mo mapagre-resign sa ganyan. Hindi ito yung inaasahan nila. Yung sinasabi nila na malalagay sila sa Guinness Book of World Records bilang pinakamalaking sabay-sabay o synchronized, coordinated na rally sa buong mundo. Wala ito. Hindi ganyan. Sa Mindiola, symbolic yan. Parang lulusubin mo na yung Malacanang kung doon ka mag-rally sa Mindiola. Yan, Pero hindi nagkaroon ng commotion kasi nakita naman ng mga pulis, wala naman to. Wala ito. Kontrolado ang sitwasyon. Sa susunod na mga araw niyan, paunti ng paunti na yan. Pero ito, rally na talaga ito para kay Duterte. Dapat parami ng parami ang tao. Dapat ito na yung pinakamalaking rally talaga. Kung nga, iniisip ko baka talaga lumakas masyado itong rallying ito. Magdidelikado talaga niyan ang administrasyon ni PBBM. Kasi ibig sabihin niya, nagpapakita yan, ang lakas pa talaga ng Duterte. Ay wala. Dito sa Pilipinas, mas malaki pa yata yung rally doon sa The Netherlands. Ang dami nating kababayang OFWs na nabudol ni Duterte. Sa totoo lang. Tapos dapat hanggang ngayon hindi pa nag-uuwian, padagdag ng padagdag, yun, delikado na. Kapag nag-uwian na yan, ay hindi na yan nag-uuwian, padagdag ng padagdag, palaki ng palaki, hindi na nakukontrol ang pagdami. Yan ang problema. Pwedeng papunta talaga yan sa people power. Pero kung ganito, wala na yan. Ang ibig sabihin nito, yan na lang. Kasi ito yung birthday ni Duterte. Dito talaga sila dapat mag-mobilize ng napakalaki. Imaginein nyo. Yung kanilang idolo, yung kanilang Tatay Digong magbe-birthday na nasa ICC. Ito yung pinakatamang petsa para mag-mobilize ka ng napakaraming tao. Pero ang nangyari hindi. Pero yung sinasabing milyon or largest synchronized rally, wala. Hindi na-achieve yung objective nila na yon. Kasi yun yung challenge nila sa sarili nila. Di bigo sila. Ito namang si Panelo, kakukulong pa lang ni Duterte, ang iniisip na pag namatay si Duterte sa detention. Siguro gagamitin na naman nilang gagamitin na nilang para sa awa. O, paawa na naman. Irespeto na lang natin yung mga Duterte supporters, karapatan naman nila yung mag-rally. Pero yung sinasabi nating people power, malabo. Ayan, ano sa tingin nyo mga kabunyog, mga kababayan? Anyway, na ito? Sa tingin ko, sa susunod na mga araw, buwan, mag-fade na, kukupas na. Yung init ng mga Duterte, pawala na yan, pawala. Kung mag-mobilize sila ng maraming tao, dito sila dapat nakapag-mobilize, ay hindi Dagdag naman ng isang political analyst na kahit anong gawin ng mga Duterte na drama at paninira sa ating gobyerno, ay majority pa din ng taong bayan na dapat managot ang mga Duterte. Naman ako nga magpapasalamat dahil lilibin niyo ako. Salamat po, salamat po. Ang sarap ng buhay ko dito sa abroad. Walang gastos po, wala. Ang matindi pa nito, ang kapal na mukha. Bakit? Pero yun nagpalibre pa. Kapal na mukha mo, magpapalibre ka pa. Pinagmalaki pa talaga niya ng sarap ng buhay niya raw, walang gastos. Ayan po ang trabaho ngayon ng ating number 1 senatong. Pag-aalaga, pa-relax-relax lang dyan sa The Netherlands. Imbis na nandito siya nagtatrabaho, nag-aaral para sa 28th Congress, siya po ay merong maiaambag, ginagawa panay ang tambay. Nandiyan po sa The Netherlands. Ewan ko sino binabantayan nito si former President Duterte, nando naman sa loob, maraming bantay. Nakikita natin, taga-bukas ang pito ni Sara Duterte. Tapos, panay-tigsang kasama. Ano ba naman yan, Senator Robin Padilla? Ang sarap ng buhay ng mga senators natin haba-haba na break. Dapat ay nang gawing baguhin nyo yung batas. Iklian nyo naman yung break ninyo. Kapal na mukha rin. Haba, ilang buwan ang break nila. Tapos, alam ko, may sahod pa yan Kasi empleyado kayo Swelduhan kayo ng taong bayan Tapos haba ng break. Dapat ginagamit yan para mag-aral, lalong-lalo na yung mga hindi marunong na senator. Mag-aral kayo, magsikap. Para naman may maiambag kayo doon sa susunod na kongreso, sa 20th Congress. Ito, ginagawa, aya-ayahay, pa-upo-upo, pa-resto-resto. Mahalaga ito dahil hindi lang nationwide yung majority ng mga Pilipino na gustong i-hold accountable si ex-President Duterte, kung hindi pati yung sa Mindanao at sa Visayas na traditionally bailiwick ng mga Duterte.
Halimbawa, sa Mindanao, 49% yung gusto siyang i-held accountable at 28% yung ayaw. Sa Visayas naman, 62% yung gusto siyang i-hold accountable at 25% yung ayaw. Significant ito dahil nga dito mismo sa kanyang mga bailiwick. At ikalawa, ito ay nangyari bago siya hinuli. Ngayon kasi, yung crimes against humanity hindi na theoretical, konkreto na siya. Kaya may possibility na mas lumaki pa itong margin na ito sa next survey dun sa mga gusto siyang i-hold accountable. Dahil medyo real na ito. Hindi na to urban legend, itong ICC case na ito. Kaya I'm almost sure na lalaki pa ito sa next survey. Ngayon, yung mga galit sa kanyang mga followers na nag-rally sa Den Haag at sa Davao at iba pang mga lugar, ito ay expected. Dahil mataas pa rin naman yung kanyang approval rating sa kanyang sariling base. Pero kung ikukumpara mo kung saan nanggaling itong suportang ito na lumalampas ng 90% dati, ay dramatic na yung kanyang pagbaba. Halimbawa, itong rally sa Davao ng mga 30,000 people ay medyo expected naman dahil halos mayor siya forever sa Davao City. Pero kung titingnan mo yung populasyon ng Davao, mga kwan ito 1.5 to 1.6. So even in Davao City, in the scheme of things, ay hindi naman siya talagang ganun ka compelling at saka overwhelming. No? Dagdag pa rito ay marami doon sa kanilang mga leaders ay parang under attack na. Halimbawa, si Senator Bato, inaamin niya na siya ay nagtatago na. Halimbawa, si dating spokesperson Harry Roque ay nagpa-file na ng asylum mismo sa Netherlands dahil ang tingin niya ay tinutugis siya. At mismo yung kanilang mga vloggers, mga talking heads ay umamin na sila ay peddlers ng fake news at saka disinformation dahil sa threat na pwede silang kasuhan. At yung iba nilang mga kasama ay parang nagtatago na or even lumabas ng bansa. So itong galit na ito sa kanilang sariling base ay may possibility na walang mag-harness towards a political trajectory or a political project dahil nga marami doon sa pwedeng mag-harness na ito ay mismo sila ay nagtataguan na. Well, nitong nakaraang buwan kasi ay maraming lumabas ng mga expose na yung bastihan kung bakit siya very popular, yung drug war, ay parang hindi ganun katotoo. At batay dun sa mismong testimony ni Las Cañas, Matubato, etc., na leader nitong Davao Death Squad, ay marami sa kanilang pinapatay ng mga drug lords at yan din yung output doon sa Quadcom, sa Congress. Na sa gitna nitong mga drug syndicate, Pogo syndicate, ay nandun mismo si ex-President Duterte as the godfather. So itong mga expose na ito ay tingin ko nakabawas dun sa kanyang mataas na approval rating, hindi lamang sa buong bansa, kung hindi mismo sa Mindanao at possibly sa Davao. Halimbawa, nung nagtawag siya ng secession more than a year ago, noong January 2028, ay wala namang January 28, 2024, wala namang takers. So ibig sabihin dyan ay writing on the wall na yung kanilang napakataas na suporta ay dramatically nabawasan na rin. At tingin ko, in the light nitong crimes against humanity, ay patuloy na mababawasan. Yung mga natitirang supporters ni ex-President Digong na nag-converge sa Netherlands, sa Den Haag, galing yan sa mga iba't ibang lugar sa Europa, perhaps even outside Europe. Kaya lahat sila sumakay ng mga bus ay tumuloy dyan sa Den Haag. No, mga between 1 to 2,000 people. Sabi ng mga tao natin na nandun. No, kaya pinapakita niyan yung suporta nila kay ex-President Digong. At syempre, galit sila dun sa dominant narrative na hindi naman illegal yung kanyang pagkaka-aresto dahil matagal nang inaasahan itong international warrant na ito. At hindi naman siya kinidnap, katulad ng sinasabi nila, dahil isinakay naman siya ng Learjet for all the world to see. May kasama siyang abogado, may kasama siyang nurse, kasama niya yung kanyang executive secretary, at maganda naman yung trato sa kanya pagdating niya sa ICC sa Den Haag. Hindi katulad ng trato sa libo-libo extrajudicially nung siya ay presidente. Kaya medyo nagagalit yung kanyang mga supporter. Pipilitin nila na ma-harness yung galit na yan at ma-weaponize yan para sa eleksyon. Pero marami kasi sa mga tumatakbo, halimbawa sa local at national, ay wala naman halos mga kalaban. Halimbawa sa local, mga kongresista, more than 80% sa kanila ay wala naman talagang kalaban. At yung natitira ay hindi naman ganun kalakas yung kalaban. Kaya duda ako kung yan ay makaka-apekto kahit ma-weaponize nila. Halimbawa sa national election, halimbawa sa Senado, I doubt kung yung mga kandidato na nila Duterte ay magagamit ito para sila ay manalo. At least yung karamihan. Dahil ang tingin ko mula sa kanilang slate, ang labanan na lang naman ay para kay Bongo
at saka kay Bato de la Rosa na ngayon ay nagtatago. At yung kanilang medyo sometimes friend, sometimes hindi, na si Amy Marcos, ay mukhang nanganganib din. O kaya, duda ako kung ito ay magagamit ng husto papunta dito sa national election. Dahil halos sure ako na yung kanilang 10 sa kanilang 12 kandidato for the Senate ay talo. At yung isa pa dyan ay baka nga maging 11 dahil nga si Senator Bato ay nagtatago na.